Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Efeso chapter 4 verse 7 and 8. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. And then, basahin natin yung verses 12 and 13. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Spiritual gifts, talents, abilities, and calling. Interesting na topic. Ano po, pag-usapan natin yan. Ako po'y naniniwala na kapag ang isang tao po'y na-born again, siya po'y ini-equip ng Diyos. Ano po, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Anong mga gifts na kailangan niya sa kanyang paglilingkod. Kaya ito po yung aking take, patungkol po sa spiritual gifts. Unang-una po na naniniwala ako na ang Diyos po ang nagbibigay ng kaloob sa atin. Sabi sa James chapter 1 verse 17, siya po ang nagbibigay ng mga gifts, dahil po siya po ay mapagbigay bilang Ama natin. At the same time, ito'y binigay niya sa atin dahil sa ating pananalig sa Panginoong Hesukristo. Yun po ang basehan. At ang nag-i-empower po nitong mga spiritual gifts na ito ay ang Holy Spirit, na malinaw po sa Acts chapter 1 verse 8, tataglayin natin yung kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay na ito upang maging effective po tayo sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Ako po'y naniniwala na bago pa tayo isilang sa mundong ito, kilala na tayo ng Diyos. Meron pong tinatawag na God's foreknowledge. Ibig sabihin po niya, napanood na ng Diyos yung ating buhay. Nakita na niya na tayo'y tatanggap sa Panginoong Hesukristo. Nakita na niya na tayo'y maglilingkod, magpapagamit sa Kanya. At higit sa lahat, alam niya kung ano yung kailangan natin para maganap natin yung ating panawagan. Kaya malinaw po yan sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 2, we have been chosen according to the foreknowledge of God. Meron pong foreknowledge ang Diyos. Napanood niya na po yung ating buhay. At sa Ephesians chapter 1 verses 4 to 5, sabi dito, for He chose us in Him. Pinili niya tayo dahil sa Panginoong Hesukristo, dahil po sa ating pananalig sa Panginoong Hesukristo. Before the creation of the world, He predestined us to be adopted as His sons. So yun naman pala, hindi pa tayo sinisilang sa mundong ito. Alam na ng Diyos kung ano po yung ating magiging buhay dahil nakita na niya na tayo mananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya pinredestin niya tayo. At dahil dyan, ako'y naniniwala na sa simula pa lamang, ang Diyos ay binigyan na tayo ng mga special talents or abilities. At mapapansin nyo ito, sa simula pa lamang, yung iba sa inyo, ay magaling ng kumanta. Yung iba mahusay ng magsalita. Magturo, mag-encourage, magbigay, mag-lead. Ito po mga bagay na ito, hindi aksidente. Kasi nakita na niyang malinaw. Nung umpisa pa lamang kung ano yung inyong magiging panawagan. At nung tayo po'y na-born again, mapapansin nyo, mas nadagdagan pa po yung mga spiritual gifts na tinanggap po natin. Naintindihan nyo na, meron palang gift of faith, working miracles, speaking in tongues, interpretation of tongues, word of wisdom, word of knowledge, discernment, healing, ay pwede palang mag-manifest pa sa ating mga buhay. Kaya alam niyo po, napakabait ng Panginoon. Ini-equip niya tayo. Kumbaga, dinadagdagan niya pa yung mga gifts and talents na meron po tayo kasi gagamitin niya yung ating buhay. Ngayon, tandaan niyo po itong sasabihin ko. Ito po yung pinaka-importante para po sa akin. Your calling is more important than your gifts. Yung iba kasi, ang hinahanap nila yung mga gifts,
no? Talents, skills, abilities. Pero alam niyo po ba na ang mahalaga yung panawagan natin? Kasi doon sa panawagan natin, doon tayo i-equip ng Diyos nung mga kailangan nating spiritual gifts and talents. Kaya alam niyo po, mahalaga, alam niyo yung panawagan niyo. Katulad ko po noon, hindi ko alam na ako pala'y magpapastor. Nagtataka ako bakit bata pa lamang ako, marunong na akong maggitara, marunong akong kumanta. Nung ako po'y nagkaedad na, mahusay akong magkwento. Naging salesman po ako at napasok ako sa iba't ibang mga managerial jobs. Natuklasan ko yan pala patungo dun sa aking panawagan bilang pastor. Kaya ako po'y na-born again, nakita ko yung kaugnayan nito sa aking panawagan. Maaring ganyan ang inyong kwento ngayon. Ano po? Kaya ako nakakita na maraming mga pastor or teacher, evangelist, marunong na sila kagad kumanta. Natututo silang tumugtog ng instrumento. Humuhusay sila sa pag-aaral o yung tinatawag na preaching at matapang na silang magsalita. Yung iba, nagugulat ako. Kahit walang boses, biglang natutong kumanta. So, hindi po aksidente kung ano yung merong talento or gifts na meron kayo ngayon, abilities na meron kayo ngayon, kasi nakaugnay po yan sa inyong calling. Tandaan nyo, ito po yung itinalaga na ng Diyos noon pa mang una na gagawin ninyo. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 10. Kaya i-desire nyo yung gift na aakma sa inyong calling. So napakahalaga po niyan. At dito makikita natin magiging effective po tayo sa buhay na ito, fruitful and productive. Kung alam natin yung ating calling, spiritual gifts, talents, and abilities. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.